Wahua, maayos naman ang katawan ko. Huwag na tayong mag-aksaya ng pera sa ospital. Huwag ka na rin bumalik dito. Tita, nandito na ako sa lungsod ng Jing. Gagawa ako ng paraan para sa pambayad sa gamot. At ngayong bumalik na ako sa lungsod ng Jing, talagang babawiin ko ang lahat ng pag-aari ko. Huwag kang mag-alala. Huwag kang maingay. May bakas ng sugat dito. Hindi siya makakalayo. Nandito lang siya sa malapit. Lagot, may humahabol sa taong ito. Kung hindi ako kikilos, pati ako madadamay sa kanya. Gusto mong magsalita? Matutulungan kitang makaligtas. Pwede bang wag mo akong saktan? Tulungan mo ako. Bakit naman ako maniniwala sa'yo? Dahil wala ka na ring mapupuntahan. Bakit hindi ka sumugal kasama ko? Buksan nyo ang pinto. Buksan nyo. Buksan nyo. Buksan nyo. Buksan nyo ang pinto. Buksan nyo. Babae? Pag sinubukan mo akong lokohin, sisiguraduhin kong wawakasan kita. Hindi ko gagawin yon. Bahala ka na. Saklolo. Tulong. May isang lalaking pumasok dito at sinaktan ako gamit ang kutsilyo. Pagkatapos ay tumalon siya sa bintana para tumakas. Mga kuya, tulungan niyo ako. Pangalawang palapag lang ito. Hindi yun mawawala. Bilis habulin nyo. Tara. Ang daming tanga, ang daling maloko. Wala kang utang na loob. Kakaligtas ko lang sa'yo. Iniligtas ako? Ang galing mong umarte, ha? Kasabwat ka nung mga tao kanina, no? Tauhan ka ba nung pangalawa? Anong pangalawa? Anong sinasabi mo? May kailangan pa akong gawin, aalis na ako. Magsalita ka. Anong pakay mo kaya ka ipinadala rito nung pangalawa? Nagkakamali ka. Wala akong kilalang pangalawa. Gumagamit ka pa ng ganda mo, ha? Pwede na rin naman. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako, hayop ka. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Sinapak mo ako? Ako? Mabuti at buhay ka pa. Lalaking walang utang na loob, magdasal ka na lang. Young Master, gising ka na ba? Nasaan yung babaeng yon? Sino? Young Master? Nang dumating kami kahapon, kayo lang po ang nasa kwarto, nawalan po kayo ng malay rito. Galing, ha? Pinatumba ako tapos tumakas. Tingnan mo ang CCTV. Hanapin mo ang babaeng yon. Opo. Maligayang bati. Maligayang bati. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa engagement party namin ni Xiaoran. Para saksihan ang pagmamahalan namin ni Xiaoran na mananatili hanggang sa huli. Magaling. Magaling. Sandali lang. Hindi ba ito ang...
Tonghua, may lakas ka pa ng loob na bumalik sa lungsod ng Jing? Ngayon ang engagement party namin ni Xiaoran. Kapag nangulo ka pa rito, hindi ako magdadalawang isip na parusahan ka. Gulat na gulat ka yata. Masyado ka kasing maraming ginawang masama, di ba? Ikaw ang gumawa ng masama. Tonghua, sinasabi ko sa iyo, mula noong nagloko ka at pinalayas ka sa pamilya Tong, wala na tayong ugnayan. Kailanman ay hindi tumibok ang puso ko para sa iyo. Si Xiaoran lang ang mahal ko. Huwag mo na akong kulitin. Tingye, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Si Hua-Hua ay nakababatang kapatid ko pa rin. Kailanman ay hindi tumibok ang puso mo sa akin. Sa wakas, nasabi mo na rin. Sige, tatapusin ko na ang nararamdaman ko. Kukulitin kita? Masyado ka namang bilib sa sarili mo. Chuan Tingye. Ang singsing na ito. Nalumuhod ka pa para isuot sa kamay ko? Ibabalik ko na sa iyo. Hua-Hua, pakasalan mo ako. Sa buhay na ito, ikaw lang ang tanging magiging asawa ko. Nakababatang kapatid, sa susunod na buwan na ang kasal ninyo ni Kuya Tingye. Paano mo nagawang gawin ang bagay na ito? Tingye, makinig ka sa paliwanag ko. Siniraan lang ako at pinagplanuhan ang lahat. Umalis ka! Huwag mong hawakan ang gamit ko ng marumi mong kamay. Tingye. Ang masamang lalaking si Chuan Tingye, ibibigay ko na sa iyo. Pero ang recipe na iniwan ni Mama, ako mismo ang kukuha niyon pabalik. Anong ginagawa mo? Tanghaling tapat. Anong gagawin niyo? Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Tonghua, sino naman kaya ang kinalaban niya? Dapat ba natin siyang tulungan? Sinabi na niyang aagawin niya sa iyo ang formula. Pinoprotektahan mo pa rin siya. Sa tingin ko, mas mabuting hayaang makakuha siya ng leksyon. Ikaw? Maliwanag ang sikat ng araw, huwag kang gumawa ng gulo. Kanina noong nasa loob, hindi ba't ang tapang mo? Bakit? Natatakot ka na ngayon? Ginoo, kagabi ay dahil lamang sa prinsipyo kaya kita iniligtas. Hindi talaga ako tauhan ng ikalawang lider. Talaga? Kung ganoon ay tapos ka na. Ano? Kung hindi ka kasama ng grupong iyon? At niloko mo sila? Pagbalik nila ay siguradong malalagot ka sa kanila. Sino namang tinatakot mo? May batas tayo. Sino ang maglalakas loob? Pustahan tayo? Sige, pustahan. Walang utang na loob. Walang hiya ka. Ayoko na kitang makita. Sampu? Siyam? 8? Saklolo. Habulin. Saklolo, bilis, bilis. Tulungan niyo ako, tulungan niyo ako. Bilis, bilis. Bilis. Nagkasundo na tayo? Ikaw na mismo ang lumapit sa akin. Hinto. Hinto. Hinto.
Salamat nga pala sa ginawa mo kanina. Iwan mo na lang ako rito. Hinto mo na ang sasakyan, ihinto mo, hinto! Ikaw mismo ang lumapit sa akin, kaya hindi ka na makakaalis ng ganoon kadali. Diba nakita mo naman, gusto nila akong saktan. Hindi ko sila kasama. Hindi umubra ang pananakit, kaya ngayon ay gagamit ka na ng ganda. Ang katawang pinili ni ikalawang master ay pasok na pasok talaga sa panlasa ko. Naglakas loob ka pang kagatin ako? Gusto ko ang ugali mo. Sa pagkakataong ito, mas lalo akong nagkakagusto sa iyo. Nababaliw ka na. Young Master, nandito na po tayo. Manatili ka lang dito ng maayos. Sa loob ng isang oras, kapag nagtangka kang tumakas, parurusahan kita ng husto. Kayong dalawa, bantayan niyo siyang mabuti. Opo, opo. Aalis siya. Akala niya ba kapag may mga bodyguard na nagbabantay, hindi na ako makakalabas? Pangalawang palapag. Bahala na, mas mabuti nang mamatay kaysa pahirapan. Young Master, tingnan niyo po ito. Hayaan mo siya. Kahit anong mangyari, hindi siya makakatakas sa mga kamay ko. Hindi ba ito si Pamilya Gu? Si Yatong ang matalik kong kaibigan, siguradong tutulungan niya ako. Yatong? 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 Tonghua, Yatong? Tonghua, sa wakas nakabalik ka na. Galing ka ba sa pamilya Donggong? Kilala mo ba si Donggong Yao? Anong Donggong at Shigong? Hindi ko sila kilala. Yatong, pwede bang pahiram naman ng damit? Nagmamadali akong pumunta sa ospital para makita ang tita ko. Sige, sumunod ka sa akin. Salamat. Tonghua, ano na namang binabalak ng masamang babaeng ito? Wahua, 4 na taon tayong di nagkita. Dumalo ka muna sa ika-6 na kaarawan ni Papa bago ka umalis. Marami akong gustong sabihin sa'yo. Sige, magpapalit lang ako ng damit at bababa na para hanapin ka. Sige. Walang hiya ka, bruha ka. Inaakit mo ba ang asawa ko? Nahuli rin kita sa akto. Mawalang galang na po, misis. Nagkakamali yata kayo? Hindi ba si Binibining Tong to? Oo nga. Nandito rin si nakakatandang Binibining Tong. Tama ka riyan. Magiging kabit na rin ba si Binibining Tong? Tonghua, salamat at binigyan mo na naman ako ng pagkakataong itaas ang imahe ko. Mrs. Shu, anong ebidensya mo para sabihin ang kapatid ko ay inaakit ang asawa mo? Ebidensya? Mismong mga mata ko ang nakakita na bumaba ang asawa ko mula sa ikalawang palapag. Naamoy ko pa ang pabango sa katawan ng asawa ko. Ang babaeng ito, hindi pa maayos ang suot na damit. Tingnan ninyong lahat ng mabuti. Ang ebidensya ng panloloko ay nandito pa.
Nakita ko talaga na may hiki sa leeg niya. Talaga bang ganoon siyang klaseng babae? Hindi kaya? Mrs. Shu, magsalita ka. Sabi mo na amoy mo sa asawa mo ang amoy ng pabango. Ngayon amuyin mo, ito ba ang amoy na galing kay Tong Hua? Aamuyin ko talaga. Ito. Bakit parang mali? Sobrang nakakahiya naman. Siguraduhin muna bago manghuli ng asawa. Tama nga, humingi ka ng tawad. Hindi pwedeng wala lang yung sampal na yon. Bakit ako hihingi ng tawad? Isa lang siyang galing sa tong group na pinalayas na mababang babae. Ang mapagkamalan siya bilang kabit ng asawa ko ay mataas na pagtingin na para sa kanya. Ang mali ay mali. Humingi ka ng tawad. Itong si Mrs. Shu masyadong walang silbi. Mukhang kailangan ko ng kumilos para mapalayas ulit ang babaeng ito sa lungsod. Hua-hua. Kanino galing ang hiki dyan sa leeg mo? Hua-hua. Akala ko pa naman pagkatapos ng 4 na taon sa ibang bansa ay nagbago ka na. Hindi ko akalain na pagkabalik mo ay makikipag-ugnayan ka agad sa kung sinong lalaki. Binigo mo ako. Sinabi mo pa. Dahil sa mga kumalat na litrato ni Tong Hua 4 na taon na ang nakakalipas, pinalayas siya sa pamilya Tong. Ngayon ganito pa rin siya. Hindi na talaga nagbabago ang masamang ugali. Ang isang babaeng tulad mo ay hindi karapat-dapat na makasama namin sa piging na ito. Mahilig pala sa laro si Miss Tong. Gusto mo bang samahan ako sa taas para magsaya? Chuan Tingye. Narito ka para tulungan ako, di ba? Mag-ingat ka. Lagi ka na lang nadarapa. Hindi ka ba natatakot sa sakit? Hindi ako natatakot masaktan. Basta't nasa tabi kita, wala akong kinatatakutan. Kahit ilang beses ka pang madapa sa hinaharap, lagi kitang tutulungan na bumangon. Chuan Tingye. Sa pagkakataong ito, tutulungan mo rin ba ako? Tingye, tulungan mo ako. Sino to? Bitaw. Bitawan mo ako. Sino na naman ang nakasama mo? Magsalita ka? Ganyan ka na ba talaga kababa? Tingye, talaga bang? May pakialam ka pa sa masamang babaeng yan? Kailangan ko itong pigilan. Tama, Hua-Hua. Kung hindi mo tinukso si President Shu, kaninong lalaki galing ang mga marka na yan sa leeg mo? Ako iyon. Oto. Bobong babae. Sa susunod na hihingi ka ng tulong, wag mong ipagkakamali ang pangalan. Tandaan mo, ang pangalan ng lalaki mo ay Donggong Yao. Donggong Yao? Ang sinasabing tagapagmana ng pinakamalaking kumpanya sa mundo na Donggong Group? Siya ba talaga yan? Sa tindig pa lang niya, siguradong siya na si tagapagmana ng Donggong. Bakit siya pumatol sa ganyang klase ng babae? Siya nga si Donggong Yao. Diyos ko, sino ba itong nakabangga ko? Natulala ka na? Kapag hindi ka pa sumunod sa akin, pagbabayarin kita pag-uwi natin. Tara na! Hindi mo siya pwedeng isama. Tingye, nababaliw ka na ba? Si Donggong Yao yan. Mukhang yung sipa ko kanina ay hindi pa sapat. Aling kamay ang ginamit niya sa paghawak sa babae ko? Tapusin ang kamay na yan. At isa pa, itigil ang lahat ng pakikipagtulungan ng pamilya Donggong sa Chuan Group. Donggong Yao, sa tingin mo ba kaya mo? Gude. Bakit ka nanginginig? Natatakot ka ba? Nanginginig ako sa tuwa. Donggong Yao, salamat ha. Tara na. Tong Hua, tinulungan kita ng tapat, pero niloko mo lang ako. Salamat pala kanina ah.
Anong pambayad mo? Kung wala ka pang naiisip, ako na ang mag-iisip para sa'yo. Anong gusto mong kapalit? Maging babae kita. Managinip ka. Ska. Sabi ng labi mo ay ayaw mo, pero ang galaw mo ay iba. Tonghua, mukhang may talento ka nga sa pangaakit ng tao. Hay naku, ang kulit mo talaga no? Itinakwil lang ako ng pamilya tong, at hindi ako pinadala rito para akitin ka. Hanggat wala akong utos, hindi ka aalis sa paningin ko. Sarang na ang butas na dinadaanan mo, at dodoblehin ko ang mga gwardiya rito. Kapag sinubukan mo pang tumakas, parurusahan kita ng matindi. Ay, may sakit ka ba sa utak? Iligal na pagkulong to. Gusto mo bang itawag ko to sa pulis? Tonghua, huwag mo nang sagarin ang pasensya ko. Talagang gagawin ko. Humanda ka. Masakit ang paa ko. Titingnan ko ang sugat sa paa mo. Hindi naman napinsala ang buto, pero namamagana ito ng malala. Dadalhin kita sa ospital. Bakit ka nakatulala? Punta na tayo sa ospital. Ay naku, ayos lang po ako. Tsaka, gabi na masyado ngayon. Bukas na lang tayo pumunta. Magsalita ka ng maayos. Gusto mo ba talaga akong pumunta sa ospital? Bukas ng umaga, ihahatid ka ng driver. Kapag sinubukan mo pang tumakas, talagang papayuhan kita ng matindi. Opo, alam ko na. Imbestigado na ang tungkol kay Miss Tong. Wala siyang anumang koneksyon kay ikalawang nakababatang Panginoon. Ang ina ni Miss Tong na si Ruan Shuang ay dating tagapagmana ng lungsod ng Jing, na kilala sa tradisyonal na kosmetiko, ngunit niloko siya ni Tong Mo, ninakaw ang formula ng kosmetiko at ang ari-arian, at pinili pang pakasalan si Yu Xinran. Tuluyang nanghina at nawala si Miss Ruan. Iniwan ang dalawang anak na babae sa pinsang si Liu Huaiwei para palakihin. Tapos ano nang nangyari? 5 taon na ang nakararaan, nawala ang anak na lalaki ni Yu Xinran sa aksidente. Para magkaroon ng tagapagmana, kinuha muli ni Tong Mo ang dalawang anak na babae. Pero hindi ko alam kung bakit. Laging mas pabor si Tong Mo kay Tong Ran, at minaltrato pa si Miss Tong. Hanggang sa nangyari ang tungkol kay iskandalo ng malalaswang larawan 4 na taon na ang nakalipas, doon na pinalaya si Miss Tong sa bahay. At isa pa, si Miss Tong at si Chuan Tingye ay dating magkasintahan at na-engaged pa noon. Tita, narito ako para bisitahin ka. Huwa-huwa, anong nangyari sa paa mo? Namiligpit lang po dahil sa high heels. Ayos lang po ako. Tita, miss na po kita nitong mga nakaraang taon. Kasalanan ito ni tita. 4 na taon. Na ang nakalipas, pero di kita naprotektahan. Hay, wag niyo pong sisihin ang sarili niyo, tita. Oo nga pala, tita. Ang mga formula. Ni mama ay nakuha na bang lahat nitong mo? Ibibigay ko na sana ito sa'yo, kahit di mo itanong. Ito ang huling iniwang cosmetic formula ng mama mo. May natitira pa palang formula? Ang pangalan ng formula na ito ay Huwaran. Para sana ito sa inyong magkapatid. Pero dahil itinuring na nitong Ran na ina ang kalaban, hindi na siya karapat-dapat na magmay-ari ng formula na ito. Napakahalaga ng formula na ito. Kapag nalaman ito ni Natong Ran at Tong Mo, tiyak na gagawin nila ang lahat para makuha ito. Dapat mo itong pakaingatan. Maliwanag ba? Opo. Sabi ko na nga ba, dahil napakabuti mong anak, pupunta ka talaga sa ospital pag uwi mo para bisitahin si tita. Ang formula, akin na yan. Asa ka pa? Kung ganoon, tita, pasensyahan na lang tayo. Anong gagawin nyo? Anong gagawin nyo? Anong gagawin? May sakit si tita. Siyempre, kailangan kong maging mabuting anak. Huwag kang mag-alala. Dadalhin ko siya sa isang ligtas, pero walang makakahanap na lugar para magpagaling. Nakalimutan mo na ba noong iniwan tayo ng sarili nating ama? Kung sino ang nag-alaga at nagpalaki sa atin? Wala ka na ba talagang konsensya? Hindi ko nakalimutan. Kaya dapat kong makuha ang Tong Group. Ayoko nang maging kaawa-awang bata na iniwan lang. Uulitin ko. Ibigay mo ang recipe. Kung hindi,
Habang buhay mo nang hindi makikita si tita. Hua-hua, wag mo na akong intindihin. Hawakan mo ang recipe. Bawiin mo ang lahat ng sa iyo. Tongran, nakipagsabuatan ka sa masamang babaeng si Yushin Ran para apihin ang sarili mong kapatid. Wala ka bang hiya sa nanay mo? Tita, paborito mo talaga siya palagi. Mali siya ang gawain ni Tonghua, kaya siya pinalayas sa bahay. Gusto ko lang makuha ang recipe ni Mama. Ano bang mali doon? Bitawan mo ako. Ang recipe? Sige. Recipe ba ang gusto mo? Ibibigay ko na sa'yo. Ngayon, gusto kong ibigay mo iyan sa akin ng nakaluhod. Tongran, huwag kang sumobra. Tongran, pagbabayaran mo rin ang lahat ng ito. Heto na ang formula. Pakawalan mo na si tita. Ha? Tama, ito ang mga notebook ni Mama. Kapag inilabas na ang produktong ito, siguradong muling gagawa ang Tong Group ng kasaysayan sa mundo ng beauty. Iaanunsyo na rin ni Papa na ako ang magmamana ng Tong Group. Tonghua, kahit ang Tong Group o ang Kuya Tingye, hinding-hindi mo yan maaagaw sa akin. Kung matalino ka, umalis ka na agad ng Jing City. Hemp, tayo na. Ang huling formula. Nakuha na rin nila. Anong gagawin natin ngayon? Huwag kang mag-alala, tita. Tingnan mo. Ano ito? Ito ay... yung formula na kinuha ni Tongran kanina? Hay nako. Peke yun. Alam ko nitong mga nakaraang araw, sinusundan ako ni Tongran. Kaya naman, sinadya kong hingin sa inyo ang formula. Sa pagkakataong ito, tapos na ang Tong Group. Huwag ka nang umiyak. Hello. Yung nagawa ko dati, na produktong pampaganda, ihanda na para ilabas sa merkado. Tongran, ang kahihiyang dinanas ko ngayong araw, sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ng higit pa rito. Bakit pilay ang dalawang binti mo? Kanino ka lumuhod? Wawakasan ko siya. Ay, wala ito. Wala ito. Pero, masakit lumakad. Pwede bang paalalay? Si Pamilya Tong ba ang may gawa nito? Oo. Ito na ang huling beses. Mula ngayon, hindi ko nahahayaang apihin ako ng kahit sino. Huling beses? Bata ka pa lang. Madalas kinang inaapi. Normal na bagay na lang yon. Pero, sa mundong ito, may tao pa ring laging nagtatanggol sa akin. Ang taong iyon ay ang tita mo. Oo. Paano mo nalaman? Maganda. Nadagdagan na naman ang pwedeng gamiting panakot sa iyo. Donggong Yao, may awa ka pa ba? Tao ka pa ba? Di ba sabi mo baliw ako? Walang puso ang mga baliw. Bumaba ka. Kakaiba ka talaga. Ano na naman ang gusto mo? Gagamutin kita. Magtiis ka muna. Imbestigado mo ba ako? Hindi ako nagpapanatili ng taong hindi ko kilala sa tabi ko. Young Master Donggong. Wala bang nagsabi sa'yo na hinding-hindi mo dapat kilalanin ng malalim ang isang babae dahil baka sa huli, mawala ang puso mo? Gaano kalalim? Ang ganitong marka? Sapat na ba itong lalim?
Donggong Yao, bastos ka. Tonghua, matalino ka. Dapat alam mo na interesado ako sa'yo. Kaya mas dapat mong malaman kung paano gumawa ng tamang desisyon. Anong desisyon? Ang maging alaga mo sa hawla. Mukha ka bang pwedeng ikulong sa hawla? Tonghua, manatili ka sa tabi ko at tutulungan kitang maging isang malayang agila para mabawi ang lahat. Huwag kang magmadaling sumagot. Pag-isipan mong mabuti ang desisyon mo. Walang hiyang babae, bruha ka. Lumuhod ka sa harap ko. Manatili ka sa tabi ko. Donggong Yao, ang pinakamalaking kumpanya sa mundo, ang tagapagmana ng pamilya Donggong. May kakayahan nga siya. Natulungan akong makuha ang lahat. Pero, natatakot akong baka maging peligroso to. Kailangan ko bang magpadala ng tao bukas sa ospital para bantayan ang tita mo? Gagamitin mo pa ang tita ko para takutin ako? Donggong Yao, binigyan mo ba ako kahit kailan ng karapatang pumili? Para sa mapapangasawa ko. Itong sorpresa para sa ika-4 na anibersaryo. Sana magustuhan niya bukas. Qinghe Banquet. Kung ganun, dapat pumunta ako para sumaya siya lalo. Bukas, ilibre mo ako ng pananghalian sa Qinghe Banquet. Ano ba to? Mananatili na ako sa tabi niya, na parang ibon sa hawla. O magiging ay girlfriend niya. Hay naku. Bukas, ilibre mo ako ng pananghalian sa Qinghe Banquet. Magaling. Mag-book ka agad sa Qinghe Banquet ng pinakamarangyang private room. Ay, oo nga pala. Umorder ka pa ng isang maganda at disenteng kipaw. Ang munting agila ay magsisimula na. Tonghua, huwag ka nang magtagal. Magbibilang ako hanggang 3. 3, 2. Noong unang beses kitang makita, naisip ko nang makita kang naka-cheongsam. Pagkatapos, pulgada-pulgada, ay hiyain kita at sirain yan. Siguradong napakaganda mo. Bastos. Huwag kang malikot. Gusto mo ba talagang ngayon na ay hiyain kita at sirain ang suot mo? Ikaw. May sugat ang binti ko. Hindi ako makalakad ng naka-high heels. Buhatin mo ako. Bumaba ka na. Hindi talaga ako makalakad. Buhatin mo ako. Tanghaling tapat na. Ano bang ipinapakita mo? Kumapit ka at maglakad mag-isa. Buhatin mo ako. Buhatin mo ako. Buhatin mo ako. Sa ngayon, umaasa ka lang dahil para sa akin, ay bago ka pa sa paningin ko. Kaya sige, mag-inarte ka lang. Masaya ka na ba? Tingye. Sinasabi ko na nga ba nasa isip pa rin ni Tingye ang bruhang si Tonghua na yon. Tingye. Ha? Anong problema? Doon sa bilihan ng cake sa tapat ng kalsada, may in-order akong cake. Pwede mo ba akong ikuha? Sige. Tonghua, sinira mo na ang engagement party ko. Pati ba naman ang anniversary ko sisirain mo rin? Humanda ka sa akin. Tongran, idilat mo ang mga mata mo at tignan ng mabuti kung sino ang lalaking nakaupo sa labas. Si Donggong Yao yon. Ang babae niya, nangangahas kang galawin? Masamang babae ka. Ang akala mo ba porke nakahanap ka na ng kakampi ay magaling ka na? Ano bang katayuan ni Donggong Yao? Pinaglalaruan ka lang naman niya. Oh, ngayon? Hanggat hindi pa siya nagsasawa sa akin, wala kang magagawa sa akin. Tonghua, wala ka na talagang kahihiyan. Hindi nga ako nagkamali sa'yo noon. Ang dumi mong babae, hindi ka karapat-dapat na makasama ni Kuya Tingye.
Tungkol sa nangyari noon, ikaw ang mas nakakaalam yan. Hindi ka ba natatakot kapag nalaman ni Chuan Tingye? Baka iwan ka na lang niya bigla. 4 na taon na ang nakakalipas. Noong nakasama mo ang matandang yon, plano ko yon. Ano naman ngayon? May ebidensya ka ba? Kapag naibenta ko na ng malaki ang gawa ni Mama, ako na ang magiging presidente ng Tong Group. Sino namang maniniwala sa katotohanan mula sa bibig ng isang katulad mo? Ako, naniniwala ako. Naniniwala ako. Bruha, naisahan mo ako? Tingge, makinig ka sa akin. Bitag lang ito ni Tong Hua. Sinadya niya akong galitin, kaya kung ano-ano ang nasabi ko. Narinig ko mismo ang pag-amin mo? Ang magdadahilan ka pa? Sa loob ng maraming taon? Gaano karaming bagay ang itinago mo sa akin? Wala na. Pangako ko. Dahil lang to sa sobrang pagmamahal ko sa'yo. Kuya Tingye. Layas, ayaw ko nang makita ang mapagkunwari mong muka. Tunghua. Ako? Manahimik ka. Chuan Tingye, ayaw ko na ring makita ang walang puso mong mukha. Tingye, pakinggan mo ang paliwanag ko. Tingye. Hindi na ba pilay ang paa mo? Aba, hindi na ba pilay ang paa mo? Ay. Oo nga, para parusahan ang mga masasamang tao. Himala sa medisina. Bakit? Nagkunwari ka ngayong araw, ginamit mo ako para sa plano mo. Wala bang pabuya? Dali. Maging kusa ka naman. Muntik na yon. Itong Cheongsam na ito ay muntik nang masira. Subukan mo lang. Ngayon naman ay nagsisimula ka na namang magkunwaring mahinhin at mabait. Tonghua, ang galing mong magpaikot ng mga tao. Bihasang-bihasa ka na. Bakit? Yang Master Donggong, ayaw mo ba sa mga masamang babaeng katulad ko? Masama? Siyempre gusto ko. Mas masama ka? Mas gusto ko? Lalo na kapag masama ka sa kama. Manahimik ka. Kumain ka na lang. Hoy! Baliktad! Sa kaliwa! Siguradong si Tonghua ay palihim na nagpapatakbo ng isang kumpanya. Alamin mo kung ano ito, mag-invest ka ng 100 milyong piso. Tandaan mo, itago mo muna ang pagkakakilanlan ko. Ano? Ang mga nangyari 4 na taon na ang nakalipas, nabunyag na ang katotohanan. Chuan Tingye, paano kung dahil dito ay kanselahin ang kasal? Hindi mangyayari yon, hindi niya susubukan. Noong huli ay ginalit niya si Donggong Yao. Si Chuan Group ngayon sa Jing City ay hindi pa matatag ang posisyon. Sa pagkakataong ito, kailangan din niya ang tulong ng Tong Group. Dapat lang. Simula pa noong nakaraang taon, isang brand na tinatawag na Yueyan, na maliit na cosmeceutical brand ang laging kumakalaban sa atin, marami silang naagaw ng mga customer sa atin. Para sigurado, bilisan ang pag-usad ng Huaran. Pero ang takbo nito ngayon ay nasa pinakamabilis na. Kapag binilisan pa, nag-aalala ako na baka magkaroon ng problema ang produkto. Reseta yan na iniwan ng nanay mo. Anong magiging problema doon? Sige, susubukan ko. Sa susunod na buwan, magdaraos tayo ng launch para sa bagong produkto, kasabay nito ay iaanunsyo ang kasal mo para pag-usapan tayo ng lahat. Ikaw naman, ayusin mo agad ang relasyon niyo ni Tingye. Naintindihan ko pa. Sige na. Tita. Tita. Anong ginagawa mo? Tita. Ang mag-amang ito na walang hiya. Ninakaw ang reseta,
Kahit ang pangalan ng produkto ay hindi man lang pinalitan. Ang serye ng Huwaran ay ang pinaghirapan ng nanay mo. Ang bilis nilang maglabas ng bagong produkto. Hinahanap lang ng Tong Group ang sarili nilang kapahamakan. Titingnan ko. Itong serya ng Huwaran. Itong serya ng painting style ay ang bago naming produkto sa Tong Group na binuo namin sa loob ng 1 taon. Kasabay nito, gusto ko ring gamitin ang pagkakataong ito para i-anunsyo na ang anak kong si Tong Ran at ang kasal nila ni Chuan Tingye ay gaganapin sa ika-28 ng buwang ito. Salamat sa inyong lahat. Congratulations! Mabuti, congratulations! Napakagandang balita. Sila. Ang grupo ng mga walang hiyang yan. Ang Tong Group at Tingye ay dapat sa iyo, pero ngayon ay inagaw na nitong Ran. Kung narito pa ang nanay mo, sa iyo sana ang lahat ng ito. Kayong dalawang magkapatid. Hindi sana aabot sa ganito ang lahat. Masamang tao yang si Tong mo. Parurusahan din siya ng langit. Tita, ang mga nangyari sa nakaraan ay huwag na muna nating isipin. Tsaka nakalimutan mo na ba na ang hawak kong formula, ang tunay at orihinal. Meron ka ng formula, pero wala kang pondo. Wala kang sapat na lakas. Paano ka lalaban sa Tong Group na isang napakalaking kumpanya? Sinong nagsabing wala akong kakayahan? Ang maliit kong kumpanya ay nakatanggap kamakailan ng pamumuhunan mula sa isang misteryosong boss. Kaya ngayon ay may laban na ako. Tita, huwag ka nang mag-alala. Siguradong mananalo ako. Anong ginagawa mo rito? May malaking investor para sa iyo. Tonghua, may gana ka pang magtaksil? Anong magtaksil? Ay, ang tawag dito ay investment. Sa totoo lang, hindi naman ako kulang sa pera. Pero hindi ko mapigilan, may isang bulag na tanga na pinipilit magbigay ng pera sa akin. Bulag na tanga? Ha? Tonghua, ikaw! Ang galing mo talaga. Hindi naman ikaw ang tinutukoy ko. Donggong Yao, anong problema mo? Sandali, hintayin mo ako. Mag-ingat ka. Aray, huwag ka na ngang magalit. Tara na, bilis. Sige na, parang awa mo na. Huwag ka na magalit. Miss Gu, ito ang resulta ng imbestigasyon nitong nakaraang buwan tungkol sa pagsubaybay sa mga kilos ni na Tonghua at Young Master Donggong. Halos sabay silang kumain at tumira sa iisang lugar. Napakalapit ng relasyon nilang dalawa. Maaari ka nang umalis. Opo. Niloloko nga lang pala nila ako. Tonghua, sino ka para makipag-agawan sa akin kay Yao? Hello, ikalawang nakababatang Panginoon. Balita ko may tinutugis ka ring babae? Hinto! Magsisimula na ang kasal. Saan ka pupunta? Hahanapin ko si Hua-Hua. Naghahanap ka ba ng kapahamakan? Makikipag-agawan ka ng babae kay Donggong Yao. Gusto mo bang tuluyang mabangkarote ang Chuan Group? Hindi ko pakakasalan si Tong Ran, ang masamang babaeng yan. Chuan Tingye, ang kasal na to, kahit nakaluhod ka ay dapat mong tapusin. Bakit mo sinasaktan ang anak natin? Tao. Bantayan niyo ng maigi ang binate hanggang sa matapos ang kasal. Opo. Ang seremonya ng kasal ngayong araw ay dito na nagtatapos. Simula sa sandaling ito, sina Ginoong Chuan at Miss Tong ay opisyal ng mag-asawa. Bigyan natin sila ng masigabong palakpakan at ibatiin ang bagong kasal. Mabuhay, mabuhay, mabuhay. Pagbati sa inyo. Naway maging maligaya kayo. Manloloko, manloloko. Magbayad kayo, magbayad kayo, magbayad kayo, magbayad kayo, magbayad kayo, magbayad kayo, magbayad kayo,
Magbayad kayo. Anong nangyayari? Nasaan ang mga bodyguard? CEO, may masamang balita. May grupong biglang pumasok. Pinagbabayad nila ang Tong Group. Ano? Magbayad kayo! Ang mga pekeng kosmetiko ninyo sa Tong Group, Magbayad sinira ang mukha kayo. ko. Walang kwentang gamot sa balat. Nasira ang mga mukha namin. Magbayad kayo. Huwag po kayong magmadali. Huwag po kayong mag-alala. Ang mga kosmetiko namin sa tong group ay siguradong walang problema. Siguradong may pagkakamali lang dito. Anong pagkakamali? Magbabayad ba kayo o hindi? Kapag di kayo nagbayad, sisirain namin ang mall ng Tong Group. Tara! Tara na, tara. Tara, sundan natin at tingnan. Anong nangyayari dito? Tara, tingnan natin. Ayusin mo yan agad. Tingi, anong gagawin ko? Tulungan mo naman ako, please. Ang mga problema nyo sa pamilya tong, anong pakialam ko riyan? Umalis ka. Saan kaya nagkaroon ng problema? Lahat ng pinaghirapan kong makuha, hindi ako susuko. Pag di nagbayad, sisirain namin ang mall ng Tong Group. Anong nangyayari dito? Tara, tingnan natin. Tingnan natin doon. Anong meron? Nanalo ka ba sa loto? Malapit nang matupad ang pangarap ko. Mas masaya pa ito kaysa sa manalo sa loto. Kumuha si Tongran ng peking formula, tapos nagmadaling maglabas ng bagong produkto, sinisira lang nila ang sarili nilang pangalan. Kailangan mo ba ng tulong ko para lalong uminit ang sitwasyon? Anong tulong? Malaki ba yan? Sapat na para bumagsak ang presyo ng stock ng Tong Group sa lupa. Sige ba? Ngayon, oras na para ako naman ang lumabas. Hay naku, ang saya-saya ko talaga. Gude, Young Master, ano po ang maipaglilingkod ko? hanapan mo ako ng ebidensya para maipakulong si Tongran at pabagsakin ang stock ng Tong Group. Sige po, gagawin ko na po agad. Ngayong araw, ilalabas ng Yueyan ang isang produktong pampaganda na hindi nakakasama. 100% purong halamang gamot ang formula nito. Tumigil ka nga. Ang produktong pampaganda ng Tong Group ay nakasira na sa mukha ng napakaraming babae. Tapos, nandito ka pa para magyabang at manloko. Tama. Kahit ang sikat na brand gaya ng Tong Group ay nagkaproblema, sino ang magtitiwala sa maliit na brand nyo? Kaya nga, ngayon ay gagamit ako ng gawa para patunayan sa inyong lahat na ang produkto ng Yueyan ay talaga namang 100% halamang gamot at 100% ligtas. Wow! Ininom niya talaga. Totoo nga, talagang naiinom pala yan. Wow! Ininom niya talaga. Totoo nga, ang lakas niyang uminom. Ang Tonghua na to, magaling talaga siyang gumawa ng ingay. Matapos niyang inumin ng isang bote ng toner, nagkakagulo na ang lahat, biglang tumaas ang benta nila. Hay, hindi tulad natin, di ba? Kung puro panunukso lang ang gagawin mo, umalis ka sa harap ko. Ang may-ari ng Yueyan Company ay si Tonghua pala. Bakit hindi mo man lang napansin yon? Niloko niya ako. Papa, peke ang formula na yon. Ang nasa kamay ni Tonghua ang totoo. Hindi ba't ikaw ang pinakamagaling pagdating sa paggawa ng cosmetics? Bakit hindi mo nakita na peke ang formula na yon? Gusto ko sanang suriin, pero masyado niyo akong minadali, Papa. Tumahimik ka? Ito ang unang beses na pinahawak kita ng bagong produkto, pero heto ang ginawa mo. Mukhang hindi ka nararapat mamahala sa tong group. Huwag. Papa, bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon. Anak niyo ako lang ang... Magandang araw. Sino po si Tongran? Siya po. Magandang araw. May nagulat sa iyo sa paggamit ng mga pekeng produkto at hindi pumasa ang mga ito sa pagsusuri. Wala akong ginawa. Gawa-gawa mo lang yan. Malinaw ang ebidensya. Sumama ka sa amin.
Ang lahat ng ito ay pakanalang ni Tonghua. Pa, kailangan mo akong iligtas. Pa, Mahal ko. Talagang hindi nababagay si Tongran na mamahala sa kumpanya. Bakit hindi na lang ibigay ang Tong Group sa akin para mapangalagaan ko? Ikaw? Bakit hindi? Sa laki ng kumpanyang ito, tiyak na kailangan mo ng makakatulong. Bagay na bagay ako roon. Pag-iisipan ko. Nakulong ang kaisa-isa mong anak. Ngayon, bukod sa akin na mamamahala sa Tong Group, kanino mo pa ibibigay? Huwag mong sabihing, ibibigay mo sa anak sa labas na si Tonghua? Sinabi ko na sa'yo, huwag mo nang babanggitin ang bagay na yan. Wala ka ng ibang pagpipilian. Bakit ang anak ko ay wala na, habang ang anak ng masamang babaeng yon ay buhay na buhay pa, kahit anong mangyari sa akin? Hindi ko hahayaang mangyari na ang anak ng bruhang si Ruan Shuang ang kukuha sa Tong Group. Hello. Biglang nagkasakit ang chairman, nawalan siya ng malay. Simula ngayon, ang Tong Group ay susunod sa utos ko. Nahuli si Tongran. Paano naging si Yusin Ran ang namamahala sa Tong Group? Hay, ang sabi kasi ay nagkasakit si Tong mo. Buti nga sa kanya. Huwa. Baka si Yushin Ran ay bigyan ka ng problema? Kapag naglakas loob siyang kalabanin ako, pagsasabayin ko ang luma at bagong atraso niya. At saka sa kakayahan ni Tong Ran, lalabas din siya agad. Di magtatagal si Yusin Ran sa pwesto niya. Tita, susunduin kita sa ospital sa susunod na linggo. Huwa. May boyfriend ka na ba? Noong pumunta ka rito sa ospital, nakita ko siya. Ay naku, pakiusap naman. Huwag ka nang magalit. Hindi ganoon yon. Nahihiya pa siya, oh. Si tita ay isang maunawaing nakatatanda. Pero Huwa, dapat mong buksan ng mabuti ang iyong mga mata. Opo. Humanap ka ng lalaking maaasahan. Huwag mong tularan ang sinapit ng nanay mo. Opo, alam ko. Pero Huwa, dapat mong buksan ng mabuti ang iyong mga mata. Humanap ka ng lalaking maaasahan. Huwag mong tularan ang sinapit ng nanay mo. Tonghua, gumising ka nga sa katotohanan. Ang mapanganib na lalaking tulad ni Donggong Yao, nagawa mo pang pangarapin. Ang pasaway na babaeng ito. Hindi sumasagot sa tawag, hindi rin bumabalik. Gude. Ngayon din, alamin mo kung nasaan si Tonghua. Opo. Young Master. Nahuli po si Miss Tong. Ano? Ngayon din, halughugin ang buong lungsod. Hanapin niyo siya kahit anong mangyari. Tara. Ikalawang nakababatang Panginoon? Ikaw ba ang babae ni Donggong Yao? Sino ka ba? Anong gagawin nyo? Kung hindi dahil sa'yo, matagal nang nawala si Donggong Yao. Ngayong araw, sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang lahat. Ikaw ba? Ang tinutukoy niyang si ikalawang master? Talaga ba? Binanggit pala ako sa'yo ni Donggong Yao. May hitsura ka rin naman pala. Gusto kong subukan ngayon kung anong klase ang babae ni Donggong Yao. Painumin niyo siya, tapos ay bahala na ako sa kanya. Huwag kang malikot. Bitawan niyo ako. Kapag nalaman ito ni Donggong Yao, paparusahan niya kayong lahat. Buka ang bibig. Ha. Ikalawang nakababatang Panginoon, tapos ka na.
Hayaan mo ring makasubok ang mga kasama ko. Sa tindi ng gamot na ito, siguradong mawawala ka sa sarili mo. Lahat ng nandito ngayon, may bahagi kayo. Batang babae, huwag mo akong sisisihin kung malupit ako. Sumusunod lang ako sa utos. Mga tauhan, hiyain niyo siya, ipakita natin sa buong mundo kung anong mangyayari sa babae ni Donggong Yao kapag pinagmalupitan siya. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Hindi ko hahayaang mapahiya uli ang pangalan ko. Tunghua, sa pagkakataong ito, kailangang iligtas mo ang sarili mo. Baliw na babae. Gusto mo akong saktan? Alam mo ba kung sino ako? Ano naman kung saktan kita? Dahil mawawala na rin lang ako. Isama na kita para may kasama ako. Bruha ka! Ang lakas ng loob mong saktan, si kalawang nakababatang Panginoon. Hangal na babae, sinaktan mo ako. Ngayon ay gagawin ko ang lahat para magdusa ka. Donggong Yao. Dumating ka. Ayos na ang lahat. Ilalayo kita rito. Pulihin silang lahat. Donggong Yao, huwag mo akong susubukan. Hindi ka palalampasin ni Lolo. Mga tauhan, ang kanyang mga binti. Lumpuhin nyo, wala kayong ititira sa iba. Aalis na tayo. Kumusta ka? Gude, kumuha kayo ng medicine kit. Opo. Umalis ka na. Nilagyan nila ng gamot ang inumin ko. Ano? Tonghua, magtiis ka muna sa tubig. Hindi ko na kaya. Tulungan mo ako. Tonghua, alam mo ba ang ginagawa mo? Alam ko. Huwag kang magsisi. Mukhang ang medkit na to ay hindi na magagamit. Tunghua. Hindi lang malakas ang loob mong mag-isip, malakas din ang loob mong matulog. Talagang naghahanap ka ng gulo. Hinto. Bakit? Matapos matulog, aalis ka na lang? Oh? Anong ibig mong sabihin? Sa katawan at galing mo, kontento na kontento ako. Wow. Kontento na kontento ako.
Dahil kontento ka naman pala. Gawin nating muli. Ay, ayoko na. Hayop ka. Sabi ng ayoko na eh. Ha? Mukhang ang almusal ay di na rin kailangan. Anong ginagawa mo? Ang investor ko, pinaaalalahanan ako na bilhin ang shares ng Tong Group. Ano sa tingin mo? Ngayong magulo ang Tong Group. Maraming shareholder ang umaalis. Ito ang tamang oras para pumasok ka. Sige, aasikasuhin ko na agad. Ang galing mo, heto ang premyo mo. Magdagdag pa ng 100 milyong piso para sa UAN. Yatong, bakit ka nandito? Ay, bigla kong nakalimutan. Dito ka nga pala nakatira sa tabi. Huwa. Di ba sabi mo hindi mo kilala si Yao? Nagsisinungaling ka. Anong ugnayan niyo ni Yao? Magkasintahan ba kayo? Siyempre hindi. Kasi, hindi kami magkasintahan. Sa paningin ni Donggong Yao, pampalipas oras lang ako. Mabuti naman kung ganoon. Ang tulad ni Yao ay napakahusay na lalaki. Kung mananatili ka sa tabi niya, mahihirapan ka lang. Huwa, balita ko ay kinuha ka raw ng masasamang tao. Hindi ka ba nasaktan? Paano mo na lamang kinuha ako? Magkaibigan ang pamilya ni na Pamilya Gu at Pamilya Donggong, wala kaming sikreto sa isa't isa. Ayos lang naman ako. Yao! Sakay na. Ihahatid na kita doon. Sige. Tonghua, sisiguraduhin kong mawawala ka sa tabi ni Yao. Walang kwenta talaga si Donggong Ye. Pati isang babae di niya kaya. Mukhang ang masamang babaeng to ay dapat itapat sa kapwa masamang babae. Ilabas niyo agad si Tongran ngayon din. Nag-alisan na ang mga stockholder ng Tong Group, pati ang mga kliyente at supplier ng materyales ay isa-isang nagkansela ng kontrata. Ikaw ba ang nag-udyok sa kanila? Ikaw ba? Nakakulong lang ako dito sa bahay, paano ko naman magagawa yon? Yusinran, wala kang kakayahan na pamunuan ang Tong Group. Tanging si Tongran lang ang nagmana ng talento ni Ruan Shuang. Kung ayaw mong bumagsak ang Tong Group, iligtas mo siya agad at ilabas doon. Si Tong Ran, hinding-hindi na siya makakalabas habang buhay. At ikaw naman, habang buhay ka na lang mananatili sa kama na yan. Tong Ran, bakit ka nandito? Siyempre, may isang tao na nagpiyansa sa akin para makalabas. At nasa kamay ko rin ang ebidensya ng pagkontrol mo kay Papa, ang posisyon ng pagiging acting director. Huwag mo nang pangarapin. Ran, mabuti naman at nakalabas ka na. Kailangan ka ng Tong Group na yon. Ikaw lang ang nagmana ng talento ng mama mo. Gumawa ka agad ng isang bagong linya ng mga kosmetiko. Basta't mahigitan mo ang UAN, ang posisyon ng chairman ng Tong Group ay magiging sa iyo. Pa, huwag kang mag-alala. Gagawan ko ng paraan ang lahat at dadalhin ko ang Tong Group sa rurok ng tagumpay. Mabuti. Tita, tatanungin kita ulit. Nasaan ang formula? Hindi ako naniniwala. Ang formulang iniwan ni Mama, wala na ba talagang natira kahit isa? Wala. Sa pagkakataong ito, kapag hindi ako nakapagbigay ng kasiyasyang formula, si Papa at si Yusinran ay hindi ako palalampasin. Tita, gusto mo ba akong mawala? Kasalanan mo rin yan. Harapin mo ang bunga. Kung talagang may tapang ka, wawakasan mo ako. Akala mo ba hindi ko kaya? Ang lupit mo. Kung ayaw mong ibigay, gagawa ako ng paraan para makuha yon.
Nandito na tayo. Nandito na. Nandito na? Aakyat ako. Ang palihim kong pagbili ng shares sa tong group na magandang balita ay sasabihin ko kay tita. Kung ayaw mong sumama, maauna ka nang. Tonghua? Gusto ko siyang makita. Donggong Yao, alam mo ba kung anong relasyon ang kailangan para makaharap ang nakatatanda? Mag-boyfriend at girlfriend. Bakit? Hindi ba tayo? Donggong Yao. Sabihin mo, sino ba ako sa'yo? Girlfriend? Young Master Donggong, nagbibiro ka ba? Ang mataas at makapangyarihang si Young Master Donggong, paano magkakagusto sa isang katulad ko na sira na ang reputasyon at isang itinakwil na anak na pinalayas sa bahay? Ay naku, ako ay isa lamang panandaliang libangan para sa iyo. Hindi ka. Tonghua, sa susunod na may magtanong sa'yo kung ano ang relasyon mo sa akin, sabihin mo sa kanya, ikaw ay girlfriend. Manggo, na si Donggong Yao. Narinig mo ba ngayon? Ang usapan namin ni Yatong. Tara, bubaba na tayo ng sasakyan. Ay, teka lang Donggong Yao. Sa anong karapatan na i-anunsyo mo na girlfriend mo ako at kailangan ko ng pumayag? Huwag kang masyadong mapang-api. Kapag hindi ka pa tumahimik, hahalikan na kita. Tara, baba na. Anong nangyari? Nagkaroon ng gulo sa pasyente kanina. Ang pasyente sa 316 ay nawala na. Ano? Sabihin mo, sinong nawala? Ang pasyente sa room 316. Ang pangalan ay Liu Huaiwei. Anong sabi mo? Sinong nawala? Ang pasyente sa 316, si Liu Huaiwei. Tita, gumising ka. Tita, gumising ka naman. Tita, bakit nangyari ito? Tonghua, Bakit nangyari to? Lalabas na dapat ng ospital si tita. Bakit ganito ang nangyari? Pasensya na po talaga. May pamilya ng pasyente na nanakit sa doktor. Pumasok sila sa kwartong ito at nadamay si Miss Liu. Huwag po kayong mag-alala. Ang aming ospital ay mananagot sa nangyari. Pananagutan? Paano niyo ito mapapanagutan? Maibabalik niyo ba ang buhay niya? Tita. Tita. Huwa-huwa. Tita. Nakikiramay ako. Tita. Tita. Huwag ka nang magpanggap na kunwari ay nalulungkot ka. Noong buhay pa siya, di ka pumunta. Ngayong wala na siya. Para kanino pa yung iyak mo? Tonghua, akala mo ba ay mas mabuti ka? Sumisip-sip ka kay tita? Hindi ba't para makuha mo lang ang formulang iniwan ni mama? Nasaan na ang natitirang formula? Sinabi na ba sa'yo ni tita? Wala na si tita. Pero formula pa rin ang iniisip mo? Tongran, lumayas ka rito. Alis. Huwa-huwa. 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 Good day. Young Master, Ikaw, asikasuhin mo ang pag-alis ni Liu Huaiwei. masusunod po. Naglakas loob ka pang makipag-agawan ng babae kay Donggong Yao? Ang pangit ng itsura mo. Tongran, gusto ko nang makipagdiborsyo sa'yo. Nananaginip ka? Di ako makikipaghiwalay. Nandidiri ako sa'yo. Napakasama mong babae. Huwag mo akong iwan. Tita. Huwag mong saktan si tita. Tita. Huwa-huwa. Tita. Gising ka na ba? Wala na si tita. Sa mundong ito, wala nang nagmamalasakit sa akin.
Isa na talaga akong ulila. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Lagi lang akong nandito. Siguradong si Tongran yun. Dahil hindi niya nakuha ang formula, winakasan niya ang buhay ni tita. Kailangan kong makahanap ng ebidensya. Huwag kang mag-alala. Nakikipagtulungan na ang pulisya sa investigasyon. Hindi ko rin palalampasin ang may gawa nito. Kahit sino ka man, pagbabayarin kita sa ginawa mo. Ikaw? Bakit ka nandito? Di ba't ikaw ay? Natatakot ka na niyan? Bakit? May itinatago ka ba? Ikaw ba ang tumapos sa kanya? Walang kwenta. Kahit sino pa ang tumapos kay Liu Huaiwei, kailangan kitang paalalahanan. Wala sa'yo ang formula. Pero minana nitong Hua ang talento ng nanay mo. Anumang oras ay maaari niyang agawin ang Tong Group. Pero kasama niya si Donggong Yao, hindi natin siya magagalaw. Huwag kang mag-alala. Pababayaan ko siyang kusa na iwanan si Yao. Kapag wala ng proteksyon si Tong Hua, madali na natin siyang mapaparusahan. Ang binti ko. Ayokong maging baldado. Lolo, gusto kong mawala na si Donggong Yao. Gusto kong pagbayarin siya sa binti ko. Walang hiyang Donggong Yao na yan. Para lang makuha ang yaman ng pamilya, pati sariling kapatid ay sinaktan ng husto. Ang taong ganyan, kawalang awa, hindi dapat mamuno sa pamilya Donggong. Lolo Donggong, hindi po ganoon ang nangyari. Ginawa yun ni Yao para iligtas si Tong Hua. Nalinlang lang po siya ni Tong Hua. Sino namang makakapanloko sa kaniya? Totoo po ito, tingnan nyo. Si Yao ay lihim pang nagbigay sa Tong Hua Company ng 200 milyong piso. Dahil lang ba talaga sa isang babae? Maghanap kayo ng tao, pabalikin nyo rito ang bastos na yan. Hija, tungkol sa kasunduan ng ating dalawang pamilya, dapat na itong ituloy. Kayo na po ang bahala, Lolo. Sabihin mo kay Lolo, may personal akong bagay na dapat ayusin, di ako makakabalik. Ibigay mo sa akin ang telepono. Hello, Donggong Yao. Makinig kang mabuti sa akin. O bumalik ka agad dito. O kukunin ko ang kapakanan ng babaeng nasa tabi mo para pagbayaran ang nangyari sa mga binti ni Yeer. Sige. Babalik na ako agad. Babalik ka ba sa Port City? Sige, bumalik ka na. Pupunta ako sa ospital para alamin ang katotohanan sa pagkawala ng tita ko. Tonghua? Maghapon at magdamag ka ng di kumakain, umiinom o natutulog. Gusto mo bang susunod na mawala ay ikaw na rin? Gusto kong malaman kung sino ang nanakit sa tita ko. Sabi ko na sa'yo. Ang bagay na ito, nandito ako at ang mga pulis. Isang matatag at mabuting bata ka? Kumain ka ng mabuti? At hintayin mo ang pagbabalik ko? Sige. Kailan ka ba babalik? Ayaw kong mag-isa. Hintayin mo ako. Hintayin mong maibalik ko ang ebidensya. Pagkakita natin. Magpakabait ka. Aalis na ako. Donggong Yao, sa totoo lang, di naman ako ganoon katatag. Nagsisimula na nga akong umasa sa'yo. Anong gagawin ko? Sino ang may sabing maglagay ka ng mga pulang rosas? Palitan mo yan ng mga chrysanthemum. Opo. Si Miss Gu po ang may sabi. Sinong Miss Gu? Ako.
Ngayong gabi, magpo-propose sa akin si Yao. Hua-hua, ikaw ang pinakamatalik kong kaibigan, bibigyan mo ako ng basbas, di ba? Lapastangan. Dahil lang sa isang hamak na babae, nagawa mong saktan ang sarili mong kapatid? Donggong Yao, wala ka na bang galang sa akin? Sabihin mo sa kanya, kapag nagtangka pa siyang hawakan ng babae ko, paparusahan ko siya ng matindi. Lapastangan. Layuan mo ang babaeng yan. At pakasalan mo si Yatong. Manigas ka. Mamili ka, pakasalan si Pamilya Gu o isuko ang pagiging tagapagmana ng Donggong Group. Gusto mong isuko ko ang Tonghua bilang kapalit? Kung ganon, di ko na kailangan ng Donggong Group. Nahanap na ba ang mga ebidensya tungkol sa pagkawala ni Liu Huaiwei? Opo, nahanap na. May kinalaman nga si Tong Ran sa nangyari kay Liu Huaiwei. Kahit na sinira ang mga CCTV sa labas ng kwarto, may nakita naman sa parking area. Pumunta si Tong Ran sa ospital bago nawala si Liu Huaiwei. Uwi muna tayo para ibigay ang ebidensya kay Tonghua. Naghihintay siya sa akin. Siya nga pala, humanap ka pa ng malinis na damit na mabibihis ko. Ang tungkol dito, wag mong sasabihin kay Tonghua. Natatakot ba kayong mag-alala si Miss Tong? Pero sa dami ng ginawa niyo para sa kanya, dapat lang na malaman niya ito. Huwag ka nang madaldal, ihanda mo na ang sasakyan. Masusunod po. Mag-aalok ng kasal sa akin si Yao ngayong gabi. Wahua, ikaw ang pinakamatalik kong kaibigan. Bibigyan mo ako ng basbas, di ba? Makinig kang mabuti. Mula ngayon, kapag may nagtanong sa'yo, kung ano ang relasyon nating dalawa, sabihin mong girlfriend ka ni Donggong Yao. Anong girlfriend? Sinungaling. Isa kang malaking sinungaling. Hua-hua, anong nangyayari sa'yo? Tumahimik ka. Ayoko na kailanman na makita ka. Layas. Hua-hua, talagang pinagsisisihan ko na ang lahat. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon? Pwede ba? Layas sabi eh. Ang singsing na ito ay palagi kong itinatago. Bigyan mo ako ng pagkakataong pakasalan ka ulit, pwede ba? Chuan Tingye. Hindi pa nga tapos ang honeymoon mo. Tapos heto kat nag-aalok na namang pakasalan ako? Pwede ba? Huwag mo akong kadirihan. Makikipag-diborsyo ako kay Tong Ran. Nalinlang lang talaga niya ako. At saka, hindi ba't nalinlang ka rin ni Donggong Yao? Malapit na niyang pakasalan si Dalagang Gu. Ikaw? At ako ang pinakabagay sa isa't isa? Tumahimik ka. Kapag nagsalita ka pa ng isa pang salita, maniwala ka, baka. Nasa akin ang ebidensya laban kay Tong Ran tungkol sa pagkawala ng tita mo. Ano? Pakasalan mo ako at ibibigay ko ito sa'yo. Tita. Anong ebidensya ang hawak mo? Pakasalan mo ako. At sasabihin ko sa'yo ang lahat. Ihinto ang sasakyan. Hua-hua? Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon? Gusto ko lang napakasalan mo ako. Susunod ako sa lahat ng gusto mo.
Donggong Yao, bitawan mo siya. Si Tonghua ay babae ko. Subukan mong hawakan siyang muli. Ay tatapusin kita. Sinaktan mo ako? Simula sa oras na ito, hindi na ako ang babae mo. At wala na tayong anumang ugnayan. Wahua, tingnan mo ang mga mata ko. At sabihin mo yan ulit. Kahit 10,000 beses ko pang sabihin, ganoon pa rin. Wala na ang tita ko. At tapos na rin ang Tong Group. Kaya naman, wala ka ng silbi sa akin. Tonghua, alam mo ba ang sinasabi mo? Young Master Donggong, bakit ganyan ang mukha mo? Tutulungan mo akong bawiin ang Tong Group at magiging sunod-sunuran ako sa'yo. Hindi ba ito ang pinagkasunduan nating laro? Laro. Sige, ayos yan. Pero kahit laro lang ito, hindi pa natin nakukuha ang Tong Group. Kailangan ba talagang magmadali kang tapusin to? Dahil wala na ang tita ko, pagod na ako. Kaya, gusto ko nang tapusin ang paghihiganti sa lalong madaling panahon. At saka, ako si Tonghua, hinding-hindi ako magiging kabit. Anong sinasabi mo? Anong kabit? Kailangan pa bang sabihin? Ang singsing. Subukan mo magsuot niyan. Ang huling hakbang ng paghihiganti ay ang agawin ang pinakamamahal na lalaki ni Tongran. Young Master Donggong, may kailangan pa ba tayong pag-usapan? Hayaan na. Sa taong tulad mong mapanlinlang, ano pa nga ba ang dapat nating pag-usapan? Simula ngayong araw, wag ka nang magpapakita sa paningin ko. Umalis ka na! Wahua, papakasalan mo na talaga ako. Ito na ang singsing mo. Kahit wala si Donggong Yao, hindi pa rin ako magpapakasal sa iyo. Ginamit mo lang ako. Pati nga si Donggong Yao ay ginamit ko. Ikaw pa kaya? Ayaw mo na bang makuha ang ebidensya sa nangyari sa tiyahin mo? Kung dahil lang sa ebidensya ay kailangan kitang pakasalan, malalaman ng tiyahin ko, hindi siya matatahimik. Ako na mismo ang mag-iimbestiga sa ebidensya. Sige. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Si Tonghua, kahit mapahamak pa siya, di mo na kailangang mag-alala. May asawa na siya na mag-aasikaso sa kanya. Hindi mo na kailangang makialam, di ba? Isang tingin lang kung maayos pa ba siya. Yao, nandito ka na pala. Ito ang binigay ni Lolo Donggong bilang regalo sa ating engagement. Gusto mo ba? Engagement? Ang Tonghua ko ay hinding-hindi magiging kabit. Kaya naman pala. Inunahan pala tayo ng matanda. Hi, Yao, saan ka pupunta? Tuloy na ang kasunduan sa kasal? Wala nang saysay kung pupuntahan mo pa si Tonghua. Hindi matutuloy ang kasal na to. Yao. Yao, pakiusap. Huwag kang pumunta kay Tonghua. Ha? Donggong Yao, pagsisihan mo to. Talagang pagsisihan mo ang ginawa mo. Bitiwan mo ako. Sabi na nga ba, sugatan ka. Bakit ang lala ng sugat mo? Nasaan si Gude? Halika, dadalhin kita sa ospital. Sagutin mo muna ang tanong ko. Dahil ba nakita mo ang balita tungkol sa engagement? Kaya mo kinuha ang singsing ni Chuan Tingye para lang galitin ako? Totoo ba? Pumunta na tayo sa ospital. Sagutin mo muna ako.
Mahalaga pa ba yon? Magpapakasal na kayo ni Yatong agad-agad. Hindi matutuloy yon. Donghua, sa buhay na to, bukod sa'yo, wala na akong ibang pakakasalan. Ano? Donggong Yao, ano na namang kabaliwan to? Bukas? Bukas na bukas din ay magpapakasal na tayo. Anong kasal ang sinasabi mo? Kapag di pa tayo pumunta sa ospital, mawawala ka na. Sige lang. Kapag nawala na ako, maghanda ka ng maging biyuda. Pagkatapos nating magpakasal bukas, tsaka tayo pupunta sa ospital. Kung hindi, tatapusin ko na lang ang lahat sa harap mo. Gagamitin mo ang buhay mo para takutin ako? Oo. Ang buhay na to, sa'yo naman talaga ng galing. Iaalay ko ang sarili ko sa'yo. Hindi ako nagagalit kahit pinipilit akong magpakasal. Sa halip ay nakakaramdam pa ako ng saya. Donghua, baliw ka na talaga. Pagkatapos nating magpakasal, didiretso na tayo sa ospital. Kung hindi, magpapaanul ako agad. Hoy, ibalik mo sa akin. Ibalik mo yan. Ibalik mo, sabi. Gusto mong makipaghiwalay? Haharap muna ako sa wakas bago mangyari yon. Donghua. Mula ngayon, pangako na hindi na ako makikipag-ugnayan sa kahit sinong babae. Tutulungan din kitang mabawi ang Tong Group. Donghua, mahal kita. Donggong Yao. Donggong Yao, anong nangyari sa'yo? Ambulansya. Tumawag kayo ng ambulansya. Miss Tong, tungkol sa napinsalang mga binti ni ikalawang nakababatang Panginoon, gusto sana ng matanda na buhay mo ang pambayad pero si Young Master ang tumanggap ng parusa para sa'yo. Mas pinili niyang bitawan ang karapatan sa pamilya Donggong para lang kansilahin ang kasal. Binitawan ang karapatan sa pamilya Donggong? Nababaliw na ba siya? Kahit sugatan si Young Master, ayaw niyang pumunta sa ospital dahil nagmamadali siyang umuwi para makita ka. At ang misteryosong namumuhunan sa kumpanya mo, siya rin yon. Miss Tong, hindi mo pa ba naiintindihan? Totoong mahal ka ni Young Master. Kaya pala, siya ang laging tumutulong sa akin ng palihim. Donggong Yao, siguro dapat akong maging matapang muli. Gising ka na pala. Masakit pa ba? Gusto mo bang kumain? Ang dami namang tanong. Ano bang una kong sasagutin? Umiyak ka ba? Nag-alala ka ba sa akin? Ang lahat ng ginawa mo para sa akin at ang pagpaparusa sa iyo ng dahil sa akin. Sinabi na sa akin lahat ni Gude. Masyadong madaldal. Sinabi rin ni Gude, kapag hindi ka nagpakasal kay Guyatong, kailangan mong bitawan ang Donggong Group. Mas mabuti na yon kaysa bitawan kita. Anong mabuti roon? Si Donggong Group yon. Napakalaking kayamanan yon. Gusto mo ba talagang maging pulubi na lang? Ibig sabihin ba ayaw mo sa akin dahil mahirap lang ako? Anong gagawin natin? Kailangan na lang kitang tulungan na bawiin ang Tong Group para maginhawa na ang buhay natin sa susunod. Gusto mong umasa sa akin, no? Nangarap ka ng gising. Siya nga pala. Tungkol sa nangyari sa tita mo, may nalaman na ako ngayon. Si Tong Ran, bago mawala ang tita mo, pumunta siya sa ospital. Sabi na nga ba? Siya yon. May ebidensya ka ba? Gusto ko siyang magbayad sa ginawa niya sa tita ko. Sa ngayon, ang mga kuha sa CCTV ng kwarto ay burado na lahat. Walang ebidensya para patunayan na siya ang may gawa. Pinalaki kami ni tita. Paano niya to nagawa? Para lang ba sa recipe na yon? Nasa akin ang recipe. Ako na lang ang saktan niya. Huwag ka munang mag-alala. Isipin mo ang kalusugan mo.
Gusto kong maghiganti. Gusto kong pagbayarin siya. Donggong Yao, kailangan ko ng ebidensya ng kasalanan nitong Ran. Anong gusto mong gawin? Matutulungan kita. Ito. Ito? Hindi pwede to. Bakit ka kinakabahan? Hindi naman ako makikipagdiborsyo. Pero ang tungkol sa kasal natin, itago muna natin. Hayaan nating isipin ng lahat na hiniwalayan mo na ako. Di ba namana mo ang talento ng nanay mo? Bakit ang bagong produkto ay laging hindi pumapasa? Gusto mo ba silang mapahamak ha? Pinalampas ko noong unang beses, pero pati ba naman sa pangalawa? Tongran, may kakayahan ka ba talaga? Matagal mo na kaming niloloko. Naloko kayo ng maraming taon. Ang tanga nyo naman talaga. Tonghua, hindi ka welcome sa pamilya Tong. Umalis ka na rito ngayon din. Bakit naman ako aalis? Ngayon ang buong Tong Group ay kumikita gamit ang formula ni Mama. Huwag lang itong bahay. Kahit ang buong Tong Group pa, dapat ay may parte ako. Sa tingin mo ba ay kaya mong agawin ang Tong Group sa akin? Nabalitaan ko, na-engage na sina Donggong Yao at Kuya Tong at kinalimutan ka na niya. Kaya pumunta ka rito para magpapansin, di ba? Ay, tama ka. Iniwan na ako ng mayamang lalaki. Kaya babalik ako para kunin ang mana ko. May problema ka ba roon? Nakuha ko ang galing ni Mama. Marami akong hawak na magagandang formula. Wala lang akong pera para i-produce to. Kung ibibigay nyo sa akin ang kalahati ng mana ko, handa akong mamahagi sa inyo ng isang formula. Nagsisinungaling ka. Ako ang nakakuha ng talento ni Mama. Pa, siguradong may problema ang formula niya. Para sa sarili niyang brand, gusto niyang pabagsakin ang Tong Group. Tonghua, huwag mong pangaraping makuha ang Tong Group. Kung hindi nyo ibibigay ang kalahati sa akin, ipopost ko sa internet ang tungkol sa pagnanakaw nyo sa formula ni Mama. Sumusobra ka na, alam mo ba yon? Lakas ng loob mong apihin ang asawa ko. Ay, bakit ba lagi ka nalang sumusulpot ng bigla? Donggong Yao, sasabihin ko sa'yo, dahil pinili mo na makipagkasundo sa ibang babae, huwag mo nang pakialaman ang mga gawain ko. Ayaw kong maging pangalawang babae mo. Sinabi ko na sa'yo, maghintay ka sa labas. Bakit ka biglang pumasok? Sige. Huwag kang magsisi. Kapag dumating ang oras na masaktan ka ng husto, huwag kang lalapit sa akin para umiyak. Hindi ko kailangan ng manlolokong tulad mo. Wala kang puso. Tignan mo, wala na ang pagkakataon ko. Ang Tong Group, gagawin ko ang lahat para makuha yan. Tonghua, ang kapal ng mukha mo, wala kang hiyang bata ka. Dahil lang sa isang lumang formula, gusto mo nang makuha ang kalahati ng ari-arian ko, nananaginip ka. Tong mo, hindi ako narito para makiusap sa'yo. Alinman sa dalawa, tanggapin mo ang formula ko at kusa mong ibigay ang kalahati ng ari-arian sa akin. O kung hindi, ako mismo ang kukuha nito ng sapilitan. Bibigyan kita ng 3 araw para mag-isip. Pa, huwag kang maniwala sa mga kasinungalingan niya. Wala siyang talento. Siguradong peke ang formula na yan. Kung totoo o peke ang formula, alam mo ang totoo sa sarili mo. Sa loob ng 3 araw, kapag hindi ka nakapagbigay ng formula na ikasisiya ko, kalimutan mo na ang Tong Group. Apo. Iniwan ni Kuya Yao si Tonghua. Hindi naman sila magkasama. Basta kaya mong patayin si Tonghua, ilang tao man ang kailangan mo ibibigay ko sa'yo. Hindi na kailangan. Sa pagkakataong ito ako mismo ang kikilos. Ang formula at ang buhay niya, gusto ko pareho. Huwag. Baka may makakita, hindi na natin maipagpapatuloy ang palabas. Hindi ako kampante na dito ka nakatira. Sumama ka na sa akin pabalik. Ingat. Tingnan mo, sa lugar na sumpang ito, kahit sino mang dumating, kayang kitilin ang buhay mo.
Hindi ba para maging makatotohanan ang palabas? Umalis sa pamilya Donggong at tumira sa ganitong sira-sirang lugar para mas madali kay Tongran na kumilos laban sa formula ko. Bukod pa rito, dahil natatakot siyang lumabas ang formula, tinitiyak ko, siya mismo ang kikilos. Kung sakali, ang gusto pala niya ay ang buhay mo? Kung nandyan ka, sino ang may kayang kumuha ng buhay ko? Pero hindi ka pa rin pwedeng tumira rito. Halika! Pero hindi mo ba nararamdaman na ang laboratorio sa hating gabi ay mas may atmosfera at pakiramdam? Ikaw ba ang gustong kumuha ng buhay ko? Bruha ka talaga. Nagmana ka talaga sa talento ng nanay mo. Ang ginawa mong formula ay talagang mahusay. Sayang nga lang, para lang sa kapakanan ko ang ginawa mo. Mawawala ka na rin para samahan ang matandang Liu Huaiwei na yon. Hangal, hindi mo man lang napansin na peke to. Mas maganda ang paraan mo. Bukas ay pupunta ako sa pamilya Tong para pilitin sila. Para mapangalagaan ang reputasyon ng Tong Group, ang Tong mo ay tiyak na palalabasin ang kasalanan ni Tong Ran. Tonghua, Ha? sa totoo lang, ang pagkawala ng tita mo ay may iba pang dahilan. Ano? 5 taon na ang nakararaan. Nagpagawa ang Tong mo ng isang paternity test. Hindi ba niya ako anak? Paano nangyari yon? May nakialam sa resultang ito? Si Yusin Ran yon. Donggong Yao, pwede mo ba akong tulungang imbestigahan noong araw na nawala ang tita ko kung nasaan si Yusin Ran noon? Hahaha, sa loob ng 3 araw, nakagawa ka na ng ganito karaming formula? Mukhang may talento ka nga talaga. Ran, ihahayag ko na ngayon, ang Tong Group ay ikaw na ang magmamana. Hindi ako pumapayag. Sino naman ang gusto mong mamahala? Ang 2 mong anak na wala na? Ikaw. Basta, imposibleng makagawa si Tong Ran ng ganito karaming formula. Tama na. Wala akong pakialam kung sino ang gumawa ng mga formula na ito. Ang mahalaga ay sila ang huling pag-asa ng Tong Group. Tapos na ang usapan. Huling pag-asa ba talaga o baka ito ang tatapos sa inyo? Tingnan nyo ng mabuti. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Hindi ba't Nawala na ako? Talaga? Ang sampal na ito ay para sa tita ko. Ang sampal naman na ito ay para sa akin. Magnanakaw ka na nga ng formula na gawa mo pang manakit ng iba? nagsisinungaling ka? Hindi ko yun ginawa. Ayaw mo pang umamin ano? Tutulungan kitang maalala. Plano mo ang lahat ng ito. Umarte ka lang noong araw na yon. Hindi ka naman talaga iniwan ni Donggong Yao. Sinadya mong gamitin ang formula para saktan kita. Tama. Isang formula, isang peking tao, at nauto na kita. Tonghua, wala kang puso. Pati sarili mong kapatid, pinagsamantalahan mo. Ikaw ang walang puso. Tama, pati ang nagpalaki sa'yo na tita mo ay winakasan mo. Tong Ran, di ko akalain na ganyang klaseng tao ka pala. Ako? Tong Ran, ikaw ang nagtapos kay Liu Huaiwei. Hindi ako. Hindi ako yon. Hindi ako yon. Sa pulis ka na, magpaliwanag. Sandali lang. Hindi pwedeng tumawag ng pulis. Ang kuha sa CCTV kanina ay hindi patunay na si Ranran ang nagpahamak kay Liu Huaiwei. Totoong ninakaw niya ang formula ko at totoong gusto niya akong saktan. Dahil doon,
Sapat na yon para pabagsakin si tong group. Gude, dalhin siya sa presinto. Opo. Pa, iligtas mo ako. Kailangan mo akong iligtas. Huwa, bigyan mo ng pagkakataon ang kapatid mo. Basta't magbigay ka ng kapatawaran, ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng shares ko. Nababaliw ka na ba? Bakit para sa isang kriminal ay magsasakripisyo ka ng kalahati ng ari-arian? Kung hindi ka pa nagsalita rito, nakalimutan na kita, ang tunay na masamang tao. Anong pinagsasabi mo? Si Tong Ran ang tunay na tumapos sa buhay ng tita mo. Sinabi ko ba na si Tong Ran ang pumatay sa tita ko? Nang pumunta si Tong Ran sa ospital ng araw na yon, hindi siya pumatay. Sa halip ay ikaw ang hindi nakakuha ng formula sa pagtatanong, kaya winakasan mo ang buhay ng tita ko. Tapos naghanap ka ng baliw para magpanggap na gulo ito sa pagitan ng doktor at pasyente. Ano? Bakit gulat na gulat ka? May iba pa akong sorpresa rito. Mayroon ako. Ditong dalawang magkaibang DNA test result. Tung mo, idilat mo ang mga mata mo at tingnan ng mabuti. Noong tinalikuran mo ang nanay ko, para pakasalan ang babaeng to, alam mo ba kung anong klaseng tao talaga siya? Bakit ang dalawang DNA test result ay hindi magkatulad? 5 taon na ang nakalipas, pinalitan mo ba at gumawa ng peking sertipiko para sabihing si Tonghua ay hindi ko tunay na anak at pagbintangan ng nanay niya na nangaliwa? Tama ba ako? Bakit? Dahil galit ako. Nawala ang anak ko. Bakit ang anak niya ang pwedeng magmana ng lahat sa Tong Group? Lalo na ang masamang babaeng si Tonghua. Kamukhang kamukha niya ang nanay niya at namana pa ang galing nito. Kung hindi ako gumawa ng paraan para pabagsakin siya, dito sa Tong Group, may puwang pa ba ako? Ang lakas ng loob mong saktan ako? Sinong sumubok saktan ng asawa ko? Paparusahan ko ng malubha. Ang mga ebidensya na ibigay ko na sa mga pulis. Yusin Ran, magbayad ka na at humingi ka ng tawad sa nanay ko at sa tita ko. Tungkol naman sa Tong Group, noon ko papalihim na binili ang bahagi ng mga shares. Gusto mo man o hindi, ang Tong Group ay magkakaroon na ng puwang para sa akin. Matagal mo na palang gustong agawin ang Tong Group sa akin. Wahua, kami ang tunay mong mga magulang. Nagbibiro ka ba? Ang papel na ito, nagpapatunay lang nito ng ating biolohikal na relasyon. Sa pagitan nating dalawa, kailanman ay walang namuong pagmamahal ng mag-ama. Ang Tong Group. Unti-unti ko itong kukunin lahat sa'yo. Tara na. Ang Tong Group ay sa akin? Para ito sa anak ko. Huwag mo itong pangahasang hawakan. Wawakasan kita. Wahua, mag-ingat ka. Donggong Yao. Ayos lang ako? Wala lang ito. Gas-gas lang ang lahat ng ito. Ang mga mahal ko sa buhay, isa-isang nawala dahil sa iyo. Yusin Ran. Maniwala ka, ngayon din ay pababagsakin kita. Wahua! Ayos na ang lahat. Maliit na sugat lang ito. Wala lang ito. Ikaw, ang masamang babaeng ito ay ilayo mo sa akin. Kundi, ikaw ang mananagot sa akin. Tara na. Sige na, huwag ka nang malungkot. Ang lalim ng sugat na ito, paanong magiging ayos lang? Di pa nga magaling ang sugat mo sa likod. Kung talagang nag-aalala ka sa akin, subuan mo akong kumain. Gutom na ako ngayon, subuan mo ako. Isang kamay lang ang may sugat sa iyo, hindi naman pareho. Buka ang bibig.
Kung alam ko lang na ganito ka kabait sa akin, nagsisisi talaga ako na hindi ako nasaktan ng mas maaga. Kapag nagpatuloy ka pa sa pagsasalita niyan, maniwala ka ba na sasampalin kita? Sige na, sige na. Hindi na ako magbibiro. Nga pala, tumawag ang tatay mo kanina. Sabi niya, nakulong na si Yusin Ran. Nagsisisi rin daw siya at gusto kanyang ayain na kumain para ayusin ang relasyon niyo bilang mag-ama. Anong problema? Siguro ay nadidiri lang ako kay Tong Mo. Hindi ko siya tatay, kaya huwag mo na siyang tatawagin ng ganoon. Anong ginagawa niyo rito? Siyempre, kasama ko si Yatong para makipag-usap sa iyo tungkol sa inyong kasal. Yatong, maupo ka. Opo. Sarili mong gulo. Ikaw na ang mag-ayos niyan. Teka lang. Miss Tong, pwede ka ring maupo at magbigay ng opinyon mo. Balita ko ay si Miss Tong at si Yatong ay magkaibigan. Tamang-tama iyon. Pwede kang maging bridesmaid. Dahil kung hindi, wala kang katayuan dito at wala ka man lang karapatan na dumalo sa kasal. Donghua, anong ginagawa mo? Gusto mo bang saktan ng mga nakatatanda sa'yo? Ano itong idinikit sa mukha ko? Ito ay isang marriage certificate. Sinong nagsabing wala akong titulo o karapatan? Ngayon, asawa na ako ni Donggong Yao, ang may-ari ng bahay na ito. Kung maglalakas loob pa kayong hiyain ako, ngayon din, palalayasin ko kayo rito. Ganyan ka ba talaga makipag-usap sa mga nakatatanda? Ang bastos mo! Sobra na ang pagkabastos mo! Ngayon, inaabuso nyo na ang kabaitan ko. Kung di pa ako lalaban, ay hindi na tama yon. Nandito na rin lang kayo. Ito na ang huling babala ko sa inyo. Subukan nyo pang sakta ng asawa ko. Sa susunod na may ididikit ako sa mukha nyo. Hindi lang ito marriage certificate. Mas malala pa ang aabutin nyo. Ikaw! Ikaw! Donggong Yao, tignan mo. Tignan mo to. Ang napakahusay mong asawa. Sa asawang ganito ako ipinagtatanggol, talagang tama ang pinili ko. Donggong Yao, Donghua, ang kahihiyang ito ngayon, tandaan nyo to. Ayos ka lang ba? Bakit? Nakakaramdam ka ba ng sala kay Guyatong? Gusto mo ba akong ibigay sa iba? Masyado ba akong mabait para gawin yon? Pero, hindi alam ni Yatong, kaya tama lang na magalit siya sa akin. Ipapaliwanag ko sa kanya sa ibang araw. Anong ipapaliwanag? Sa simula pa lang, wala naman talaga kaming relasyon. Hindi pa ako busog? Ipagpatuloy mo ang pagpapakain sa akin? Hindi pa rin ba maganda ang pakiramdam mo? Baka sumasakit lang ang tiyan ko. Sa ibang araw, pupunta ako sa ospital para magpatingin. Doktor, buntis ba talaga ako? Totoong buntis ka at triplets ang mga ito. Triplets. Bigyan mo ako ng kopya ng report ng babaeng yon. Bilisan mo! Triplets. Grabe. Pumunta ka sa coffee shop sa tapat ng ospital ng lungsod, may sorpresa ako sa'yo. Anong kailangan mo? Hintayin mo ako. Meron din akong inihandang sorpresa para sa'yo. Young Master, ang mismong idinisenyo ninyo para kay Young Mistress na singsing na may diamante ay narito na. Tamang-tama ang oras? Siya nga pala, ang balita tungkol sa pagbataltal ng kasunduan sa kasal, naipadala na ba? Naipadala na po 5 minuto ang nakalipas. Sa ganitong paraan, babalik muna ako para sunduin si Young Mistress. Ikaw, ngayon din mismo, bumalik ka para maghanda ng isang marangya at
Romantikong lugar para sa proposal? Donggong Yao, ang pangarap ko simula pagkabata ay ang pakasalan ka. Pero ikaw at si Tonghua ay sinira lang ang aking pangarap. Sinabi ko na sa'yo, pagbabayarin kita. Anong balak mong gawin? Tonghua? Wag. Tonghua. Tonghua. Donggong Yao. Anong nangyari? Bakit ang kotse ko ay nawasak ng ganyan? Ginawa ito ni Guyatong. Ang mga sugat sa katawan mo, paano nangyari yan? Mabuti at ligtas ka. Donggong Yao, gumising ka. Huwag mo naman akong takutin. Masakit. Ngayon alam mo na ang sakit? Sa susunod, susugod ka pa ba sa apoy? Alam mo ba, delikado kapag sumabog yon. Kung mawala ka man, sasama rin ako sa iyo. Pero mabuti na lang, wala ka sa loob ng kotse. Teka lang, nakipagkita sa iyo si Tong mo para sabihin ng ano? Ibinigay niya sa akin ang dokumentong ito. Ang sabi ay appointment letter para sa tagapangulo ng Tong Corporation. Ang totoo ay di na kaya ng Tong Group at gusto niyang ako ang sumalo nito. Kaya pala simula ngayon, kailangan na kitang tawaging tagapangulong Tong. Lumalabas na nakatagpo pala ako ng isang mayamang babae. Tama ka. Sumama ka lang sa akin. Sisiguraduhin kong maganda ang buhay mo. Bakit parang sobrang sakit naman yan? Ang lakas ng loob mo. Pumunta ka rito at kanino ka naman nagmamataas? Sabihin mo na ang kailangan mo. Lapastangan, ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan sa lolo mo. Sa tingin ko, impluensya ka lang ng babaeng yan na walang pinag-aralan. Basta, kahit hindi mo pakasalan si Yatong, dapat kang makahanap ng isang mayamang binibini. Ikaw. Nakita mo ba? Ang chairman ng Tong Group, hindi rin biro ang yaman. Ang maliit na Tong Group, paanong maikukumpara sa pamilya Donggong? Minamaliit mo talaga ang pangalan ng Tong Group namin, hindi ba? Paano kung bigyan pa kita ng 3 apo sa tuhod bilang dote? Anong ibig mong sabihin? Ano? Tama, nagdadalang tao ako. At triplets pa? Siyempre naman. Pero, kung hindi mo gusto, di ang 3 bata ay magdadala ng apelidong Tong. Kaming mga pamilya Donggong, hindi pwedeng maging Tong. Ngayon, bilang manugang mo, tatanggapin mo ba ako o hindi? Tinatanggap kita. Sige na. Magpahinga ka muna para gumaling. Habang hindi pa lumalaki ang tiyan niya, ayusin na ang kasalan. Nay, tita, dinala ko si Donggong Yao.
at ang mga bata para dalawin kayo. Masaya na ako ngayon. Mapanatag na sana kayo. Tara na! Sige. Nandito na tayo. Bakit aalis pa? Bakit ganyan ang suot mo? Ngayong nasa sa iyo na ang Tong Group, wala na rin akong ginagawa. Kaya nag-volunteer muna ako rito. Araw-araw kong nililinis ang puntod ng nanay mo para may kausap din siya. Wala na siya. Bakit mo pa ginagawa ang mga ito? Kung sa tingin mo ay naabala ko ang katahimikan ng nanay mo, aalis na lang ako. Hayaan mo na. Gawin mo ang gusto mo. Tara na. Sige, Tara! Huwa-huwa. Nagkasala ako sa nanay mo, pati na rin sa iyo. Dapat maging masaya ka sa hinaharap. Ang tatay mo, malubha na ang sakit niya. Tara na. Sing-sing? Sorpresa ko ito para sa iyo. Donggong Yao. Ganyan ka ba talaga magbigay ng sing-sing? Isinuot mo agad nang hindi man lang nagtatanong. Eksakto! At saka, panghabang buhay na ito. Natatakot ka ba? Panghabang buhay kung panghabang buhay, sinong natatakot? Usapan na yan. Magkasama tayo habang buhay.